Napapansin mo na ba kung gaano kakahirap sa buhay ng isang hindi maayos na buhay? Hindi ito kailangang maging tahasang kaguluhan. Kung kaminsan ito ay ang pagkaantala na tila hindi nakakapinsala, ang magulo na drawer na sumasalamin sa nalilito na isip, o ang gagawin ko ito mamaya na nagiging linggo ng pagwawalang bisa. Ang problema ay kapag may kaguluhan, tahimik itong pumalit. Isang pagkaantala dito, isang masamang ugali doon, at bago mo ito malaman, natigil ka sa isang walang direksyon na pag-ikot, tulad ng isang bangka na walang timon sa isang bagyo. Ang mga pilosopong Stoic ay nagbabala tungkol dito sa loob ng maraming siglo. Sinabi ni Marcus Aurelius, emperador at mandirigma, na ang mga hindi naguutos sa kanilang sarili ay nagiging alipin ng mga kalagayan. Ipinaalala sa atin ni Epictetus na hindi kung ano ang nangyayari sa atin, kundi kung paano tayo tumugon ang tumutukoy sa ating kalayaan. At si Seneca na laging praktikal ay itinuro na ang pag-aaksaya ng oras ay ang pinakamalaking pag-aaksaya. Ang disiplina para sa kanila ay hindi parusa, ngunit ang tanging susi na may kakayahang baguhin ang kaguluhan sa kalinawan. At narito ang katotohanan na iilan lamang ang may lakas ng loob na harapin. Kung walang disiplina, wala kang kalayaan. Tila magkasalungat ba ito? Isipin mo ito. Ang mga hindi marunong mag-aral ng kanilang sariling mga gawe ay pinangungunahan nila. Ang mga taong hindi nag-oorganisa ng kanilang sariling mga isipan ay sa huli ay organisado ng mga pagkagambala ng mundo. Habang naghihintay ka, hindi naghihintay ang buhay. Mahirap aminin, ngunit kinakailangan, alinman sa kontrolin mo ngayon o ikaw ay madadala ng agos sa mga lugar na hindi mo pinili. Kung sa tingin mo kailangan mong i-on ang susi, ang video na ito ay para sa iyo. Dito ay pag-uusapan natin ng direkta, prangka, tungkol sa kung paano ang disiplina sa sarili ay maaaring maging iyong pinakadakilang kaalyado na nagdadala ng kaayusan, layunin at kalinawan. Kaya mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya dahil kung nakarating ka na sa puntong ito, hindi ito nagkataon. May isang bagay sa iyo na nauunawaan na oras na upang gawin ang susunod na hakbang, tumingin sa paligid mo. Kapag walang kaayusan, ang buhay ay nagsisimulang mag-crack sa mga gilid. Ito ay tulad ng isang bahay na walang pundasyon. Ang anumang mas malakas na hangin ay nagbabanta na ibagsak ang lahat. Kung walang direksyon, ang bawat problema ay tila mas malaki kaysa sa ito. Ang bawat pagkagambala ay nagiging hindi mapaglabanan. Ang bawat damdamin ay tumatagal ng gulong at nagmamaneho para sa iyo. Ang resulta, isang pang-araw-araw na buhay na puno ng pagmamadali, ngunit walang tunay na pag-unlad. Pakiramdam mo ay palagi kang nagpapapatay ng apoy, ngunit hindi ka nagtatayo ng anumang matibay. Malinaw na naunawaan ito ng mga Stoic. Si Marcus Aurelius, na namuno sa isang imperyo habang nahaharap sa mga digmaan at krisis, ay alam na kung hindi niya ayusin ang kanyang sariling isipan, lalamunin siya ng panlabas na kaguluhan. At sa pagitan natin, ang modernong buhay ay hindi gaanong hinihingi. Mga abiso, deadline, hinihingi, lahat ng bagay na nakikipagkumpetensya para sa iyong pansin. Kung hindi ka nag-utos, ikaw ang nangingibabaw. Kung hindi ka nagtakda ng mga prioridad, ibang tao ang nagtatakda nito para sa iyo. At tandaan, ang kakulangan ng kaayusan ay hindi lumilitaw ng sabay-sabay. Unti-unti itong pumapasok sa loob. Ito ang ayusin ko ito mamaya. Ang 5 minuto pa, ang walang problema, bukas ay babayaran ko ito. Ngunit bukas ay nagiging 1 linggo, 1 linggo ay nagiging 1 buwan, at kapag hindi mo ito inaasahan, lumipas na ang mga taon. Kung ano ang dapat na isang buhay na may layunin ay nagiging isang pagkakasunod-sunod ng mga walang lasa na pag-uulit. At walang sino man ang nais na maabot ang dulo at mapagtanto na sila ay nabubuhay sa automatiko. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay simple, ngunit malalim, kilalanin na kung walang kaayusan, ang lahat ay nawawala. Hindi ito tungkol sa katigasan, kundi tungkol sa minimal na istruktura upang makasulong ka.
Ito ay tulad ng paglilinis ng desk bago simulan ang trabaho, tila tulad ng isang detalye, ngunit ganap na binabago nito ang panloob na kapaligiran. Kapag ang buhay ay organisado, ang bigat ay bumababa, ang isip ay malinaw, at ang daan ay nagsisimulang lumitaw sa harap mo. Narito ang isang katotohanan na masakit, ngunit nagpapalaya. Walang anumang bagay sa buhay ang maaaring ayusin ng mag-isa. Ang oras, kahit na ito ay nagpapagaling ng mga sugat, ay hindi nag-aayos ng kung ano ang patuloy mong napapabayaan. Ang pag-iwan ng lahat ng bagay sa mga kamay ng kapalaran ay maaaring tunog maganda, ngunit sa pagsasanay ito ay isang eleganteng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Kung ang iyong mesa, ang iyong isipan o ang iyong buhay ay gulo, walang himala ang mag-aayos ng lahat habang nanonood ka mula sa balkonahe. Nagbabala na si Seneca na walang magandang hangin para sa mga hindi alam kung saan sila pupunta. Ganyan talaga ang nangyayari kapag naghihintay tayo ng oras para gawin ang mabigat na pag-angat. Ang isang magulo na silid ay hindi nag-aayos habang lumilipas ang mga araw. Hindi rin ito magulo ang buhay. Sa kabaligtaran, habang tumatagal ang panahon, mas maraming kaguluhan ang naipon, tulad ng isang tumpok ng mga nakalimutang damit na lumalaki lamang. Ang reality check na ito ay maaaring mukhang masyadong malupit, ngunit ito ang pagkabigla na kailangan upang magising. Ang buhay ay hindi naghihintay para sa iyo na pakiramdam handa. Ang mundo ay gumagalaw, mayroon o walang iyong aktibong pakikilahok. Habang ipagpaliban mo, may ibang kumikilos. Habang nag-aayos ka, may iba pang sumusulong. At masakit ito dahil ipinapakita nito na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lumalaki at ng mga nakatayo ay hindi talento, kundi pagkilos. Kaya harapin ang suntok na ito ng direkta. Walang mahiwagang sandali kung kailan malulutas ang lahat ng bagay. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag inaamin mo na ikaw ang may pananagutan sa kasalukuyang kalagayan ng iyong buhay. Iyon ang panimulang punto. Masakit aminin, ngunit ito ay liberating upang malaman na kung ang problema ay hindi pagpunta sa malutas ang kanyang sarili, ang solusyon ay hanggang sa iyo at na nangangahulugan na ito ay sa iyong mga kamay. Sang pagpapaliban ay mapanlinlang dahil nagkukunwaring pahinga, pagtitiis at karunungan pa nga. Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili, gagawin ko ito mamaya, lutasin ko ito mamaya, hindi na ito kagyat ngayon? Ang mamaya na ito ay isang tahimik na magnanakaw na nagnanakaw ng iyong oras, iyong enerhiya at higit sa lahat ang iyong mga pagkakataon. Talagayang pagpapaliban ay ang pagpili ng pinakamadaling landas sa ngayon. Ngunit ang pinakamabigat sa hinaharap ay Epictetus, nga maaramhin husto mahitungudhan disiplina ngan paglampos, nagsiring nga anpag, ilobhan makuriya na nagpapagaan kinabuhi haurhi. Ngunit ang pagpapaliban ay binabaligtad ang lohika na ito. Nag-aalok ito ng magaan ngayon, kapalit ng dobling timbang bukas. Ito ay tulad ng pagtulak ng dumi sa ilalim ng alpombra. Maari itong magmukhang malinis para sa isang habang, ngunit maaga o huli ang alikabok overflows. Ang simpleng solusyon ay nagiging isang halimaw at narito ang trick. Madalas mong kumbinsihin ang iyong sarili na naghihintay ka lang ng tamang sandali. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi kailanman dumating. Ang pagiging perpekto na inaasahan mo ay isang himala sa disyerto. Habang mas malayo ang iyong paglalakad patungo dito, mas malayo ito. Samantala lumilipas ang mga pagkakataon, lumilipas ang panahon at patuloy kang nakatayo, naniniwala na balang araw ay lilitaw ang perpektong kondisyon. Ang paraan palabas, putulin ang siklo na ito sa pamamagitan ng agarang pagkilos kahit na hindi perpekto. Ang buhay ay nagbibigay ng gantimpala sa mga kumikilos, hindi sa mga naghihintay. Ang aralin ng Stoic ay malinaw. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ngunit ang desisyon na kumilos sa kabila nito. At sa tuwing ipagpapalit mo ang pagkatapos para sa ngayon, sinasanay mo ang iyong isip para sa disiplina, nagtatayo ka ng panloob na kalamnan upang matalo ang iyong sarili.
Ito marahil ang pinakamahirap na bahagi na marinig. Walang darating upang iligtas ka. Walang tagapagturo, guro o kaibigan na kukuha ng gulong ng iyong buhay para sa iyo. Maaring may mga taong tumutulong sa iyo sa daan, ngunit ang responsibilidad ng pagtatayo ng iyong kalsada ay nasa iyo lamang. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa pamumuhay bilang biktima ng mga pangyayari at magsisimulang mamuhay bilang may akda ng iyong sariling kwento. Ang mga Stoic ay palaging nag-aalala sa ideyang ito. Isinulat ni Marcus Aurelius sa kanyang mga pagmumuni-muni na ang bawat isa ay dapat na ang arkitekto ng kanyang sariling buhay. Na naaalala na ang hindi pagkontrol sa lahat ay hindi dahilan para sa hindi pagkontrol ng anumang bagay. Oo, maraming mga bagay ang hindi mo maabot, ngunit ang mga pagpipilian, ang disiplina, ang paraan ng iyong reaksyon na palaging nasa iyong mga kamay. Dito nabubuhay ang kanyang tunay na kalayaan. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay hindi nangangahulugang dalhin ang mundo ng mag-isa. Nangangahulugan ito na itigil ang pag-outsource ng sisisi. Mas madaling sabihin na ang buhay ay gulo dahil hindi ka naiintindihan ng iba, dahil hindi ka tinutulungan ng pamilya, dahil ang gobyerno, dahil sa trabaho. Ngunit habang nagbibigay ka ng mga dahilan, lumalaki lamang ang kaguluhan. Yung personal na responsibilidad ay ang pagtingin sa salamin at pagsasabing, "Ako ang kailangang magbago at magsisimula ako ngayon." Sa puntong ito, ang buhay ay tumatagal ng isang paglukso. Kapag nagpasya kang tumigil sa paghihintay para sa panlabas na tagapagligtas, natuklasan mo na mayroon ka ng mga tool upang bumuo sa loob mo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit, sa simple, ngunit matatag na mga desisyon. At unti-unti ang salobin na ito ay nagugat. Sa bawat malay tao na pagpipilian, pinalalakas mo ang paniniwala na oo, posible na maging arkitekto ng sariling buhay. Walang saysay ang tumakbo kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang pamumuhay ng walang direksyon ay tulad ng pagsakay ng husto sa bukas na dagat. Maraming pagsisikap, ngunit walang tunay na pag-unlad. Ang buhay na walang malinaw na mga layunin ay nagiging isang siklo ng patuloy na pananakop ng walang mga konkretong tagumpay. Dumating ka sa pagtatapos ng araw na pagod, ngunit may pakiramdam na hindi ka pa umunlad. Ang pagmamaneho ay hindi isang luho, ito ay isang pangangailangan. Kung wala ito, ang disiplina ay nagiging walang saysay na pagsisikap. Sabi nga ni Seneca na ang buhay ay sapat na mahaba kung ito ay ginagamit ng maayos. Ang problema ay maraming tao ang gumagamit ng labis na enerhiya sa mga bagay na hindi mahalaga. Nagtatrabaho siya ng husto ngunit walang kalinawan. Tumatakbo ito ngunit sa mga bilog. Dito pumapasok ang pangmatagalang pangitain, pagtatakda ng isang patutunguhan upang ang bawat pagkilos, gaano man ito kaliit, ay kumonekta sa isang mas malaking layunin. Kung hindi, ikaw ay gaganapin hostage sa panandaliang urgencies na humantong sa walang patutunguhan. Ang pagkakaroon ng pangitain ay hindi nangangahulugang naghihintay para sa hinaharap na dumating. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng hinaharap sa kasalukuyan, brick sa pamamagitan ng brick. Nais mo bang magsulat ng isang libro? Magsimula sa isang pahina sa isang araw. Nais mo bang mapabuti ang iyong kalusugan? Ayusin ang isang pagkain ngayon. Gusto mo ba ng kalayaan sa pananalapi? Mag-ipon ng isang nakapirming halaga ngayon. Ang susi ay upang ihanay ang maliliit na pang-araw-araw na pagkilos sa malaking layunin na itinakda mo. Ang pagkakapare-pareho na ito sa paglipas ng panahon ay lumilikha ng pambihirang mga resulta. At narito ang punto. Hindi sapat na kumilos ng marami, kailangan mong gawin ito ng tama. Ang direksyon ay nagbibigay ng kahulugan sa disiplina. Pinipigilan ka nito na mag-aksaya ng enerhiya sa mga labanan na hindi mahalaga. Kapag alam mo kung saan mo gustong pumunta, kahit na ang mga paghihirap ay nagkakaroon ng bagong halaga, tumigil sila sa pagiging hadlang at nagiging mga hakbang.
At sa pagkakahanay na ito ipinapakita ng pilosopiya ng Stoic ang lakas nito. Ang layunin ay hindi ang pangwakas na patutunguhan. Ito ay isang kumpas para sa landas. Ang buhay ay hindi nagbabago sa mga higanting paglukso. Ngunit sa maliliit na desisyon na paulit-ulit araw-araw, maaring mukhang isang pagmamalabis. Ngunit ito ang katotohanan. Ang iyong kinabukasan ay nakatago sa mga gawi na inaalagaan mo ngayon. Ang almusal na pinili mo, ang paraan ng iyong reaksyon sa pagpuna, ang oras na ginugugol mo sa iyong telepono bago matulog, lahat ng mga ito ay pagbuo o pagsira ng iyong bukas. Sinabi ni Epictetus na hindi tayo nilikha sa pamamagitan ng mga bagay na nangyayari sa atin, ngunit sa pamamagitan ng paraan na pinili nating harapin ang mga ito. At ang pagpipiliang ito ay nangyayari sa bawat detalye. Ang pagpili na bumangon mula sa kama sa unang alarma ay isang tagumpay na laban sa katamaran. Ang pagpapasya na tapusin ang isang gawain bago buksan ang social media ay isang disiplina na pag-eehersisyo. Ang mga maliliit na kilos kapag paulit-ulit ay nagiging bahagi ng kung sino ka. Ang problema ay minamaliit natin ang mga pagpipiliang ito. Sa palagay namin ay walang kabuluhan ang mga ito dahil mukhang napakaliit nila. Ngunit ang pag-uulit ay ginagawang tadhana ang maliliit na pagkilos. Ang isang baso ng soda sa isang araw ay tila walang kabuluhan hanggang sa maging problema ito sa kalusugan. Sa parehong paraan, 15 na minuto ng pagbabasa araw-araw ay tila maliit. Hanggang sa mapagtanto mo na nabasa mo na ang 10 libro sa loob ng isang taon, lahat ng bagay ay pinagsama-sama. Kaya ang tanong ay, ano ang mga pagpipilian na inuulit mo? Dahil sila ang humuhubog sa iyong pagkatao, sa iyong isipan at sa iyong kinabukasan. Kung nais mo ng tunay na pagbabagong anyo magsimula sa ngayon, huwag asahan ng malalaking pagbabago. Nagsisimula sila sa simple. Alam ng mga Stoic na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mapalapit o lumayo mula sa marangal na buhay. Yan ang desisyon na nasa harapan mo ngayon. Ilang beses mo na bang ipinagpaliban ang isang bagay na mahalaga dahil hindi pa ito ang tamang panahon? Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Ang perpektong sandali ay hindi umiiral. Laging may kakulangan ng pera, lakas ng loob, oras o motibasyon. At kung patuloy kang umaasa na ang mga kondisyon ay perpekto, huli na ang iyong mapagtanto na nakatayo ka pa rin habang ang mundo ay gumagalaw. Simple lang ang katotohanan, ang mga naghihintay ay hindi magsisimula. Malinaw na naunawaan ito ng mga Stoic. Si Marcus Aurelius, na namuno sa gitna ng patuloy na krisis, ay hindi kayang maghintay para sa katahimikan upang kumilos. Kailangan niyang magdesisyon sa gitna ng bagyo. At hindi tayo naiiba, ang buhay ay bihirang magbigay sa atin ng malinis na sitwasyon nang walang ingay o kahirapan. Sa gitna ng kaguluhan ay dapat umunlad ang disiplina. Doon mga kumikilos kahit sa disakdal na kalagayan ay mas mabilis na lumalago kaysa sa mga naghihintay para sa isang araw na hindi kailanman dumarating. Ang nakakalimutan ng maraming tao ay ang pagkilos ay nagdudulot ng kalinawan. Kapag nagsimula ka, kahit na malikot, ang mga piraso ay mahulog sa lugar. Ang takot ay bumababa, ang kumpiyansa ay nagdaragdag, at ang pakiramdam ng pag-unlad ay lilitaw. Ito ay tulad ng pagmamaneho sa gabi. Ang mga headlight ay hindi nag-iilaw sa buong kalsada, ngunit nagpapakita sila ng sapat na upang gawin ang susunod na hakbang. At ganito ang buhay ay binuo sa mga kahabaan na naiilawan ng maliliit na pagkilos, kaya't huwag mahulog sa bitag ng pag-asa ng pagiging perpekto. Magsimula ngayon sa kung ano ang mayroon ka sa paraang kaya mo. Ang mga pagsasaayos ay palaging kinakailangan, ngunit walang paglago ng walang paggalaw. Ang kaguluhan ay hindi isang kaaway, ngunit ang likas na senaryo ng pagbabagong anyo. Ang mga naunawaan dito ay tumigil sa paghahanap ng mga dahilan at natuklasan na ang perpektong oras ay palaging ito. Ngayon, ang
kapaligiran na iyong tinitirhan ay nagsasalita ng maraming tungkol sa kalagayan ng iyong isipan. Isang magulo na desk, isang hindi organisadong silid, isang magulong gawain, lahat ng ito ay isang direktang pagmuni-muni ng iyong interior. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo rin. Kapag inayos mo ang espasyo sa paligid mo, lumilikha ka ng isang positibong pagmumuni-muni sa loob ng iyong sarili. Ang kapaligiran ay hindi lamang tanawin. Tahimik itong nakaka-impluwensya sa bawat desisyon, bawat emosyon at bawat kilos. Sinabi na ni Seneca na kailangan nating pumili ng mabuti maging ang samahan na ating pinananatili dahil ang mga gawi at kaisipan ng iba ay pumapasok sa atin nang hindi natin namamalayan. Ang panlabas na kapaligiran ay humuhubog sa ating pag-uugali ng higit pa kaysa sa napagtanto natin. Kung nakatira ka sa mga taong palaging nagrereklamo, sa lalong madaling panahon, makikita mo rin ang iyong sarili na nagrereklamo. Kung nakatira ka sa isang magulong lugar, ang iyong isip ay may posibilidad na maging magulo. Ang kapaligiran ay hindi neutral. Ito ay nagtuturo. At narito ang bagay, ang pagbabago ng kapaligiran ay isa sa pinakamabilis na paraan upang baguhin ang iyong sarili. Gusto mo ba ng kalinawan sa isip? Magsimula sa pamamagitan ng paglilinis ng mesa bago ka magtrabaho. Gusto mo ng mas maraming disiplina? Ayusin ang iyong mga schedule ng pagtulog at pagkain. Gusto mo ng focus? Itulak ang layo visual at digital na pagkagambala habang nagagawa mo ang isang gawain. Ang mga ito ay hindi lamang mga panlabas na pagsasaayos, ngunit mga simbolo na nagsasanay sa iyong isip na igalang ang mga limitasyon at lumikha ng puwang para sa mahalaga. Ang tamang kapaligiran ay nagsisilbing gasolina para sa disiplina. Ipinaalala nito sa iyo sa bawat sulyap ang uri ng buhay na nais mong buuin. Kaya't huwag maliitin ang lakas ng kapaligiran. Ang pag-aayos ng iyong pagbabalik ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, ito ay isang pamumuhunan sa kalinawan, enerhiya at lakas ng kalooban. At mas nakahanay ang iyong panlabas na espasyo, mas madali itong ihanay ang iyong panloob na espasyo. Lahat ng pumapasok sa iyong isipan, maaga o huli, ay nagiging pag-iisip, pag-uugali at maging sa tadhana. Kung pinapakain mo ang iyong isipan ng tsismis, negatibong balita at walang kabuluhang pananalita, huwag asahan na magkakaroon ka ng kalinawan o panloob na lakas. Ang isipan, tulad ng katawan, ay nabubuhay sa dieta na natatanggap nito. Ang tanong, ano ang iyong mental diet ngayon? Pinapalakas ka ba nito o pinapahina ka? Sinabi ni Epictetus na dapat nating bantayan hindi lamang kung ano ang ating ginagawa, kundi pati na rin kung ano ang ipinapapasok natin sa ating kaluluwa. Kabilang dito ang mga libro, musika, video, social network at maging ang pang-araw-araw na dialogo. Lahat ay nag-iiwan ng mga marka. Ang tila libangan lamang ay maaaring talagang nagpapahina sa iyong disiplina at humuhubog sa iyong pananaw sa mundo. Ang tila hindi nakakapinsala ay maaaring itulak ka palayo sa buhay na gusto mo. Gayon din, kapag sinimulan mong mas mahusay na piliin ang nilalaman na iyong natupok, ang iyong isip ay dumadaan sa isang tunay na paglilinis. Ito ay tulad ng pagpapalit ng fast food para sa masustansyang pagkain. Sa una ito ay maaaring maging awkward, ngunit pagkatapos ay nararamdaman mo ang pagkakaiba sa katawan at enerhiya. Isang nakasisiglang libro, isang nakabubuo na podcast, isang malalim na pag-uusap. Ang mga bagay na ito ay mga bitamina para sa isip. Kaya iimbentaryo ang iyong mental diet. Tanungin ang iyong sarili, ano ang kinakain ko sa loob ko? Binatitibay ba ako nito o nakakagambala sa akin? Alalahanin na ang buhay ay sumasalamin sa kung ano ang nililinang mo sa iyong isipan. Kung nais mo ng disiplina, kalinawan at matibay na lakas, pakainin ang iyong sarili ng mga ideya na sumusuporta sa landas na ito. Ang iyong kinakain ay hindi lamang humuhubog sa iyong isipan, hinuhubog din ito kung sino ka. Maraming tao ang nalilito ang disiplina sa bilangguan,
na para bang ito ay isang listahan ng mga nakasisindak na mga patakaran. Ngunit sa katunayan kabaligtaran ito, ang disiplina ang susi na nagbubukas ng mga pintuan sa kalayaan. Isipin mo ito, yaong mga walang disiplina para kontrolin ang kanilang mga pagnanasa ay nagiging alipin nila. Ang mga hindi kayang ayusin ang kanilang gawain ay nagiging hostage sa kaguluhan. Yang tunay na kalayaan ay hindi sa paggawa ng lahat ng gusto mo, kundi sa pagkakaroon ng kalinawan at lakas na pumili ng tama. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang kaluluwa ay nakakahanap ng kapayapaan kapag ito ay nakahanay sa katwiran. Yan ang ginagawa ng disiplina sa sarili, inilalagay nito ang kaayusan sa gitna ng gulo. Hindi ito katigasan, ito ay pag-aalaga sa sarili. Gispayo ng pagsasabi siyang hindi sa kung ano ang humihina at oo sa kung ano ang nagpapalakas. Kapag nagkakaroon ka ng matatag na gawi, nagkakaroon ka ng mas maraming oras, mas maraming enerhiya at higit na kontrol sa direksyon ng iyong buhay. Na parang isang paghihigpit, ngunit ito ay kapangyarihan at narito ang malaking pagliko. Ang bawat kilos ng disiplina ay, sa puso, isang kilos ng pag-ibig sa sarili. Ikaw ang nag-aalaga sa iyong kalusugan, pinoprotektahan ang iyong isipan, inaayos ang iyong buhay upang ang pinakamahusay sa iyo ay may puwang upang umunlad. Ang kalayaan ay ipinanganak mula sa matibay na pundasyon na ito. Ang mga kumikilos ng may disiplina ay hindi nabubuhay sa awa ng mga pangyayari, ngunit lumilikha ng mga kondisyon upang umunlad sa anumang sitwasyon. Kaya kapag naririnig mo ang salitang disiplina, huwag itong iugnay sa kalupitan o parusa. Ituring mo itong regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Ang bawat organisadong gawain, bawat gawi na iyong nililinang, bawat limitasyon na iginagalang mo ay patunay na nagtatayo ka, ladrilyo sa ladrilyo, isang mas malayang buhay. At dito nagiging higit pa sa filosofiya ang Stoicism. Ito ay nagiging pagsasanay, pagpapalaya at tadhana. Ngayon na tinahak mo na ang landas na ito, isang hindi may iwasang tanong ang nananatili. Hanggang kailan mo hahayaan ang buhay na mag-autopilot? Ang kaguluhan ay hindi nawawala ng kusa at ang pagpapaliban ay hindi bumubuo ng kinabukasan. Ikaw lamang ang maaaring magpasya kung magpapatuloy na maging hostage ng mga pangyayari o gampanan ang papel na ginagampanan ng arkitekto ng iyong sariling buhay. Ang bawat paksa dito ay hindi malayong teorya, ngunit naaangkop na kasanayan simula sa maliliit na pagpipilian ng iyong araw, tumingin sa paligid at tumingin sa loob. Ano ang dapat ayusin ngayon? Ang iyong gawain, ang kanyang mga salubin, ang iyong kapaligiran? Huwag maghintay para sa perpektong sandali dahil hindi ito darating. Ito ang sandali at disiplina ang susi. Tandaan, ang kalayaan ay hindi ang kawalan ng mga limitasyon, kundi ang kakayahang pumili ng malinaw at matatag. At ito ay ipinanganak lamang mula sa isang sinanay na pag-iisip. Pare-pareho ang mga gawi at isang pangmatagalang pangitain. Huminga ng malalim at gumawa ng isang konkretong hakbang ngayon. Maaari itong iset up ang iyong desk bago magtrabaho, patayin ang iyong telepono sa loob ng isang oras o isulat ang iyong mga layunin para sa linggo. Huwag maliitin ang mga kilos na ito. Ang mga ito ay mga binhi ng pagbabagong anyo. Ang disiplina ay hindi kailangang maging mahirap, ngunit kailangan itong maging palagi. At sa tuwing kumikilos ka, kahit sa gitna ng kaguluhan, pinatutunayan mo sa iyong sarili na may kakayahan kang higit pa sa iyong inaakala. At kung ang nilalaman na ito ay nagising ng isang bagay sa iyo, huwag hayaang mamatay ang pagmumuni-muni dito. Mag-subscribe sa channel, iyon ang mga abiso, at maglakad kasama ang paglalakbay na ito ng paglago at kalinawan. Dito, makakahanap ka ng higit pang mga tool upang mapanatiling matatag ang iyong isip, nakahanay ang iyong isip at organisado ang iyong buhay. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na kalayaan ay ang mamuhay ayon sa iyong sariling kalikasan,